She kept his letters for 10 years. Then one day, he returned. Chapter 1. 10 taon na ang nakalipas, hindi mapaghiwalay sina Ella at Liam. Nangako silang habang buhay na magmamahalan, sinelyuhan ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng mga sulat kamay na liham. Ngunit naging malupit ang tadhana, kinailangang umalis ni Liam, at ang huling liham niya ay hindi kailanman nakarating kay Ella. Iniisip niyang kinalimutan na siya ni Liam, kaya itinago niya ang lahat ng liham sa isang kahon, pilit na tinuturuang makalimot. Isang gabing maulan, habang nag-overtime siya sa isang bookstore, may isang pamilyar na tinig na tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, naroon si Liam, nakatayo sa harapan niya, may hawak na lukot na liham. I wrote to you every day. Did you ever read them? Saad niya. Pamatak ang kanyang luha nang mapagtanto ang katotohanan, hindi siya kailanman nakalimutan ni Liam. Hindi kailanman nawala ang kanilang pag-ibig. Ngunit matapos ang 10 taon, kaya pa ba nilang magsimulang muli, o huli na ang lahat? Chapter 2. Ang mahina pero mainit na ilaw ng bookstore ay bahagyang kumukurap habang kumakabog ang dibdib ni Ella. Sa pagitan ng katahimikan nila, marahang pumapatak ang ulan sa bintana, parang pinapaalala ang mga panahong nawala. Nakatayo si Liam sa harap niya. Kita sa mukha niya ang paglipas ng panahon, pero nandoon pa rin ang parehong init sa mga mata niya, yung tingin na minsan nang naging tahanan ni Ella. Hawak niya ang isang gusot na sulat, ang liham na kailanman ay hindi nakarating sa kanya. Mahina at may halong panginginig ang boses ni Liam. Sinulatan kita araw-araw. Nabasa mo ba kahit isa? Napakurap si Ella. Ramdam ang paghigpit ng hawak niya sa mga lumang liham, mga sulat na noon ay ipinangako niyang hindi na niya babalikan. Pero ngayon, bumabalik lahat. Ang sakit, ang pangungulila, ang mga tanong na hindi nasagot. Akala ko, kinalimutan mo na ako, bulong niya. Humugat ng malalim na hinga si Liam, halatang pinipigil ang emosyon. Hindi ko ginawa yun, Ella. Naghintay ako. Nagpadala ako ng mga sulat, pero hindi ka sumagot. Napaatras siya, litong-lito. Hindi ko natanggap kahit isa. Katahimikan. Pero sa pagitan ng walang salitang sagutan, may isang katotohanang biglang sumabog sa isip ni Ella, ang araw na tumigil siya sa paghihintay. Ang araw na ipinikit niya ang puso niya. Flashback, 10 years ago. Gabi-gabi, nakaupo si Ella sa may bintana, hinihintay ang mailman. Lahat ng sulat ni Liam noon, nakatago sa isang kahon sa ilalim ng kama niya. Ang mga salita niya, naging sandalan, naging mundo. Hanggang isang araw, tumigil ang mga liham. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Hanggang sa isang taon na ang lumipas. Noon, pinilit ni Ella paniwalain ang sarili niya sa pinakamasakit na katotohanan, na si Liam, nakalimot na. Nangangatog ang mga kamay niya nang inilok niya ang kahon. Pinilit niyang itago ang sakit. Pinilit niyang lumimo. Back to the present. I wrote to you every day, Ella, muling ulit ni Liam, halatang pigil ang luha. Pero kung hindi mo natanggap, saglit siyang natigilan, parang may naisip. May hindi gustong makarating sa'yo ang mga sulat ko. Biglang lumamig ang paligid. Sino? Sino ang may kagagawan nito? Napabuntong hininga siya, pilit na kinakalkal ang mga lumang liham, mga sulat bago pa siya umalis. Pero may isang bagay na tumawag ng pansin niya. Isang hindi pa nabubuksang sobre sa pinakailalim. Hindi ito sulat ni Liam. Napatigil ang puso niya. Ella, may kailangan kang malaman, bulong ni Liam, lumapit ng bahagya. Ang dahilan kung bakit ako umalis, kung bakit tumigil ang mga sulat ko. Hindi ako ang may desisyon noon. Biglang umiikot ang mundo niya. Sa labas, lumakas ang pagbuhos ng ulan. Ninakaw ba talaga ang pagmamahal nila? May taong sinadyang paglayuin sila. Mahigpit niyang hinawakan ang sulat, ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya. Liam, sino ang hamarang sa mga liham mo? To be continued.